Ilang minuto nang nakalipas pero wala pa ring doktor o nurse ang lumalabas sa delivery room. Isang iyak pa lang din ng sanggol ang naririnig nila. Kinakabahan at natatakot na si Santino para sa kaligtasan ng asawa niya. Hindi niya alam kung kaya pa ba nito. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Kumalma ka lang apo, magiging maayos din sila. Pagpapakalma ni Elsa sa kanya. Sinusubukan niyang maging kalmado pero hindi niya talaga magawa. Nang may marinig na naman silang iyak ng sanggol ay napangiti na silang lahat. Parehong buhay ang kambal at malulusog. I want to see them. I'm so excited to see them. Excited na wika ni Paloma na para bang siyang ama ng mga bata. Masaya ring naghihintay si Elsa sa paglabas ng mga bata pero ang gusto niyang makita ay ang apo niya dahil alam niya kung gaano kahirap ang manganak. Napatayo sila ng diretso nang bumukas ng pintuan. Dalawang nurse naman ang lumabas, karga-karga ang kambal. Akala nila ihahatid ang mga to sa kanila pero diniretso to sa ibang kwarto para i-check na muna ang kalagayan nila. Sana okay lang ang kambal. Sana kaya nilang huminga sa sarili nila at sana hindi na sila idiretso sa NICU. Sana maging maayos ang lahat. Usal ni Paloma. Hindi na mapakali si Santino. Gusto niyang makita ang asawa niya. Mahal niyang mga anak niya pero gusto niyang malaman ang kalagayan ng asawa niya. Naupo na muna si Santino sa kanya pinagsalikop ang mga kamay niya. Muli siyang humugot ng malalim na buntong hininga. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng hangin sa katawan dahil sa sobrang kaba at takot para sa asawa niya. Wala siyang hinihiling kundi ang kaligtasan nito. Muling bumukas ang pintuan. Mabilis na tumayo si Santino para salubungin ang asawa niya. Hila-hila na nila ulit ang higaan ni Lian. Sumunod na sila kaagad. Napangiti si Santino nang makita niyang gising lang ang asawa niya. Tipid tong ngumiti sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag na makitang okay lang ang asawa niya. Sumunod na silang tatlo sa kwarto ni Lian. Naghintay na muna sila sa sofa habang inaayos na muna ng mga doktor ang mga dextrose at nakakabit kay Lian. Nang matapos naman sila ay nilapitan ng isang doktor si Santino. She's fine and she delivered her babies in a normal way. If the babies can breathe on their own, we will deliver them here later. We need to check on them first if ever there's a red flag. We need to take them in NICU. Saad ng doktor na ang doktor ay nilapitan siya na kaagad ang asawa niya. Hinawakan niyang kamay nito sa kanya hinalikan sa noo si Lian. Tipid lang naman nang ngumiti si Lian dahil nangihina pa siya. Akala niya mawawalan na siya ng malay kanina pero pinilit niyang maging malakas nang sa ganun ay mailabas niyang pangalawa niyang anak. You did a great job, love. Hindi ko na to uulitin. Hindi na kita bubuntisin. Magpapavasectomy na ako para hindi ka na mahirapan ulit. Halos naiyak na wika ni Santino dahil hindi niya rin alam ang gagawin niya habang nanganganak ang asawa niya sa loob ng delivery room. I'm fine, nanghina pang saad ni Lian. Pakiramdam niya ay manhid pa ang katawan niya. Alam niyang tinahi ang pagkababae niya pero tila ba manhid na siya habang tinatahi ito. Inaantok naman na siya dahil para bang naubos ang buong lakas niya. Nilapitan naman ni Elsa ang apo niya sa kanya ito hinaplos sa noo. Mabuti naman at ligtas ka. Magpahinga ka na. Muna apo dahil alam kong ubos na ubos ang lakas mo. Lalo na't dalawang batang niluwal mo. Ani ni Elsa. Kumusta na nga po palang mga bata? Hindi po ba sila idadala dito? Sa NICU po ba sila diniretso? Nag-aalala niyang tanong. Kahit na inaantok na siya at pagod na ay gusto niyang malaman ang kalagayan ng mga anak niya. Babalitaan lang kami ng mga doktor mo mamaya. Titignan na muna ng mga pediatrician ng kambal para malaman nila kung kailangan ba silang idala sa NICU. O kung hindi na, sagot naman ni Santino. Napatango-tango na lang si Lian sa kanya ipinikit ang mga mata niya. Ilang minuto lang naman ang lumipas ay may kumatok na sa pintuan nila. Pumasok naman ang isang doktor at dalawang nurse na may daladala sa kambal. Kahit na inaantok si Lian, ay nagising ang diwa niya. It's Rihanna and Rafael. Tuwang-tuwang wika ni Paloma na makita ang dalawang baby. Nakangiti namang inihatid ng mga nurse ang kambal kay Lian. Napangiti si Lian nang makita niyang mga anak niya. Everything is fine and they don't need to take in the NICU. They can breathe on their own. Their heartbeat is normal. Their oxygen level is normal. Everything is normal. Saad ng doktor, napangiti naman silang lahat dahil kahit na muntik maubusan ng panubigan si Lian, ay okay naman ang mga bata. Thank you, Doc. Bika ni Santino na ikinatangulang ng doktor. Congratulations, Mr. and Mrs. Villafuerte. Ani nito bago umalis. Pumalibot naman na silang lahat kay Lian para tignan ng kambal.
Una nang pinagatas ni Lian ang babae nilang anak dahil nagugutom na ito. Tulog naman si Rafael kaya hinayaan na muna nila itong matulog. Kinarga ni Santino ang lalaki niyang anak at walang sawang tinitigan ito. She's so gorgeous, Lian. Tingnan mo yung mga pilik mata niya. Ang haba. Namamanghang saad ni Paloma habang nakatingin sa anak na babae ni Lian. Pinunasan ni Paloma ang mga luhang bigla na lang bumagsak sa mga pisngi niya. I'm so happy. Umiyak na wika ni Paloma habang pinagmamasdan si Rihanna na dumedede kay Lian. Nakangiti lang din na nakatingin si Elsa sa mga apo niya sa tuhod. Can I see him? Ani ni Paloma sa kanya nilapitan si Santino. Tinignan din ni Paloma si Rafael na tahimik lang. Hindi niya mapigilan hindi mapaiyak ngayon nakikita niya ng mga pamangkin niya. Bakit ba mas emosyonal pa ako sa inyo? Ani habang pinupunasan ng mga luha niya. Hindi naman siya yung nanganak pero nag-uumapaw sa saya ang puso niya. Binuhat na rin ni Paloma si Rafael. Naupo na muna siya sa sofa habang pinagmamasdan niyang pamangkin niya. Ang gwapo-gwapo niya. Malayong malayo sa'yo, Zephyr. Pangaasar naman ni Paloma sa kapatid niya. Hindi yan magiging gwapo kung hindi gwapong tatay niyan. Sagot naman ni Santino. Ang layo ng mukha niya sa'yo. Malaanghel ang mukha ni Rafael pero ikaw hindi. Angel pa ni Paloma. Siyempre, sanggol pa yan. Anghel talagang mukha niya. Sagot ni Santino. Hindi na sumagot si Paloma dahil mas naaliw siyang titigan ng pamangkin niya. Ate, akin na muna si Rafael at padededean ko na rin. Tulog na rin si Rihanna. Saad ni Lian, tumayo naman si Paloma para ibigay si Rafael sa ina nito. Ang cute-cute nila. Ang sarap-sarap pagmasdan. Kaya siguro maghapon na magdamag ako mag-alaga, hindi ako magsasawa. Saad ni Paloma. Nilapitan naman ito si Rihanna na natutulog na. Naupo siya sa tabi nito saka ito pinagmasdan. Tuwang-tuwa siya kapag gumagalaw si Rihanna. Nagstay na muna sa ospital si Paloma at Elsa para mabantay nilang mga bata habang si Santino naman ay nakafocus kay Lian. Nang may pumasok na nurse ay gumilid na muna sila. We need to take them for newborn screening, ma'am. Ani ng isang nurse. We'll go with you. Protective namang wika ni Paloma. Dahil ayaw niyang maipalit ang mga pamangkin niya o mawala, pumayag naman ng mga nurse sa kinuhang kambal. Kami na ni Lolang sasama. Ani yan sa mag-asawang ikinatango na lang ng mga ito. Hinarap ni Santino ang asawa niya. Hinawakan ng kamay nito saka ito hinalikan. Nag-uumapo pa rin ang saya ng puso niya dahil sa pagdating ng mga anak nila. Nakalimutan niya ng tungkol sa nangyari sa kanila ni Bianca dahil nakafocus ng isip niya sa mag-iina niya. Dito na ako magstay sa inyo para makasama ko na kayo. Thank you for being safe, love. Thank you din dahil pakaramdam ko kompleto ng pagkatao ko dahil may sarili na akong pamilya. This is my dream and I'm happy that you are my wife. Masaya niyang saad. Gumiti lang naman si Lian sa kanya. Tumayo si Santino sa kanya hinalikan sa noo ang asawa niya. Hindi siya magsasawang alagaan ang asawa niya, lalo ng mga anak nila ngayon. Lumipas ang maghapon at magdamag. Na-discharge din kaagad si Lian dahil okay naman ang lahat sa kanya at sa mga anak nila. Excited silang lahat na makauwi dahil sila-sila na lang ang mag-aalaga sa mga bata. Malakas pa naman si Elsa, kaya siyang may buhat kay Rafael habang si Paloma ang may buhat kay Rihanna. Si Santino naman ang may tulak-tulak sa wheelchair ni Lian. Nang makarating sila sa parking lot ay sumakay ng dalawa sa backseat habang si Lian ang nasa passenger seat. Hindi maialis ni Paloma ang paningin niya sa mga pamangkin niya. Kahit papaano ay naibaling ni Paloma ang atensyon niya sa mga pamangkin niya. Hindi niya na masyadong iniisip ang ex niya. Nang makarating sila sa bahay nila ay pinaupo kaagad ni Santino si Lian. Nanguha naman ng tubig si Justin na nasa bahay lang. Maging siya'y natutuwa dahil may mga bata na silang makakasama. Mabilis na nanguha si Paloma ng breast milk na stock ni Lian. Nilagay niya na muna to sa warmer bago pinainom kay Rihanna. Binigyan niya na rin ng isang bote kay Elsa dahil umiiyak na rin si Rafael. Nakangiti namang nakatingin si Lian sa mga anak niya. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin kung wala siyang kasamang mag-aalaga. May gusto ka bang kainin? May gusto ka bang ipalutong ulam? Tanong ni Santino sa asawa niya. Gusto ko yung ulam na may sabaw, sagot niya. Inutusan naman ni Santino mga katulong nila para mailutong ulam na gusto ng asawa niya. Napatingin si Lian kay Paloma dahil iyak ng iyak si Rihanna. Kahit na anong gawin nito, pinapadede niya na pero ayaw ni Rihanna. Hinihela niya na pero iyak pa rin ito ng iyak. May masakit ba? Anong problema, mahal ko? Nag-aalalang wika ni Paloma.
Natataranta na rin dahil hindi niya alam ang gagawin para mapakalmang pamangkin niya. Akin na muna ate, ani naman ni Lian. Ibinigay naman ni Paloma si Rihanna sa ina nito. Nang maramdaman na ni Rihanna ang yakap ng ina niya ay kumalma na ito. Tumigil na ito sa pag-iyak. So, mami mong gusto mo? Mataring na wika ni Paloma. Ayaw mo sa akin? Nagtatampong sad ni Paloma. Gustong gusto pa naman niyang kargahin ng mga pamangkin niya. Ganyan talagang mga baby iha. Amoy nila ng kanilang ina at ramdam nila kung nani nila ang may buhat sa kanila. Sad naman ni Elsa. Tinignan ni Paloma si Rafael na mahimbing na natutulog sa bisig ni Elsa. Mabuti pa si Rafael, mabait at walang pinipili. Aniya. Ngayon lang yan, kapag nakaalala siya, hahanapin niya rin ang nanay niya. Sad ni Elsa. Na mapakalma na niliyan si Rihanna ay ibinaba niya na ito. Pwede ko na ba siyang buhatin? Pagpapaalam ni Paloma. Hayaan mo muna siyang matulog iha. Masasanay siya kapag palagi siyang binubuhat. Ani ni Elsa na ikinatango na lang ni Paloma. Binaba na rin nila si Rafael para hindi masanay ang mga ito sa karga. Pinabantay na muna nilang mga bata sa mga katulong para makakain sila. Kami nang magbabantay ni Lola sa kambal sa gabi. Para makapagpahinga ka, makatulog ka ng dire-diretso para hindi ka maubusan ng gatas. Wika ni Paloma habang kumakain sila. Gusto sana ni Lian na makasamang mga anak niya pero kailangan niya rin talaga na magpahinga. Sige ate, pero kung hindi mo na kaya sabihin mo lang sa akin. Sagot ni Lian. Huwag kang mag-alala, hindi ako mapapagod sa kanila. Ani naman ni Paloma. Nang matapos silang kumain ay dumiretso kaagad si Paloma sa gilid ng crib ng kambal. Para siyang batang nakadungaw sa kambal. Sigurong saya-saya niyo ngayon bilang magulang no? Mas doble yung saya na nararamdaman niyo kaysa sa akin. Anas ni Paloma habang nasa kambal pa rin ang paningin niya. Magkakaroon ka rin ng ganyan iha kapag pinansin mo na si Justin. Pangaasar ni Elsa. Tinignan naman ni Santino si Justin na bahagyaring nagulat dahil sa sinabi ni Elsa. Do you like my sister? Tanong ni Santino. Of course not. Wala naman akong dahilan para magustuhan siya. Sagot niya. Masama naman siyang tinignan ni Paloma. Ang kapal naman ng mukha mo, para namang magugustuhan kita. Masungit na saad ni Paloma. Walang katapusang asaran ang ginagawa nila. Tumatawa lang naman si Lian at Elsa. Galingan niyo magtaguan ng feelings ha? Anas ni Elsa. Lola, please, enough. Wala naman kaming gusto sa isa't isa eh. Baka sa pagtutulak niyo sa isa sa amin ang mahulog, saad ni Paloma. At ikaw yun, pangaasar naman ni Justin kay Paloma. Hoy, sino may sabing ako magkakagusto sa'yo? Ikaw yun, angil naman ni Paloma. Para silang mga bata nag-aasaran at walang gustong magpatalo. Sa pagod ni Lian na nagsilang sa kambal nila ay dere-derechong tulog niya. Nang magising siya'y para bang bumalik kaagad ang lakas niya. Una niyang pinuntahan ang kambal niya na nasa kabilang kwarto kasama si Paloma at Elsa. Sabay silang nagtungo doon ni Santino. Pagpasok nila sa kwarto ay naabutan nilang mahimbing na natutulog sa mga upuan ng dalawa habang buhat-buhat nilang kambal. Napaawang na lang ang mga labi ni Lian. Hindi ba delikado matulog sila sa upuan? Paano kung mabitawan nilang mga bata? Ate, bakit yan kayo natutulog? Pagising ni Santino sa ate niya. Ungo lang naman ni Paloma pero kahit natulog sila ay mahigpit ang pagkakahawak nila sa mga bata. Ate Paloma, usal ni Santino. Nahihirapan naman si Paloma na iminulat ang mga mata niya. Oo, inaantok pa ako, pausa sagot ni Paloma. Mahulog na si Rihanna, ani ni Santino. Tila nagising naman ang diwa ni Paloma. Tinignan niyang batang hawak-hawak niya at mahimbing pa rin itong natutulog. Nagising na rin si Elsa. Dahan-dahan itong binaba sa crib si Rafael. Ayaw kasi matulog ng kambal kagabi, kaya hinele-hele namin. Kapag sinusubukan namin silang ibaba, nagigising na naman sila. Halos kakatulog lang din namin ni Paloma, kaya hindi na muna namin binabang mga bata. Pausding wika ni Elsa saka to humikab. Every 2 hours kami nagigising dahil every 2 hours din nagigising ang mga bata. Kaunti na lang din yung stock mo na breast milk, kaya mag-pump ka na ulit. Nakakapuyat at nakakapagod mag-alaga ng mga sanggol pero nakakatuwa rin. Saad ni Paloma. Hindi mo alam kung magrereklamo ba ito o hindi. Kumain na muna tayo para makatulog na din kayong dalawa. Just tell Ash kung hindi nyo na kayang alagaan ng mga bata sa gabi. Ani ni Santino. Pinagbantay naman muna nilang mga katulong para may kasamang kambal sa kwarto. Nagtungo na sila sa kusina para kumain. Panay ang hikap ni Paloma dahil sa antok. Gusto niya na talagang matulog para may lakas na naman siyang mag-alaga sa gabi.
Para ako nag-gym sa bigat ng katawan ko ngayon. Sad ni Paloma habang kumakain. Kaya mo pa ba ate? Tanong ni Lian. Kaya ko pa. Ano bang tingin mo sa akin? Mahina? Kahit napuyat at pagod, nakakatuwa naman silang alagaan. Practice ko na rin para kapag ako na rin ang meron. Kayang-kaya na. Kindat na sagot ni Paloma. Narinig mo na yun, Justin. Nagpa-practice na siya. Nakangiting pang-asar naman ni Elsa. Lola, wala naman ako sinasabing siyang magiging ama ng magiging anak ko eh. Tila batang nagrereklamong wika ni Paloma. Tahimik lang naman si Justin na kumakain pero namumula ng mga tenga nito. Pansin niyo ni Santino kaya napapiiling na lang siya. Para bang may hindi siya nalalaman sa sekretary niya. Nang matapos silang kumain ay nagpump naman na si Lian. Napapikit pa lang siya nang sumakit ang dibdib niya. Wala ka ng gatas? Tanong ni Paloma dahil nakatingin lang siya kay Lian. May takip naman ang mga dibdib ni Lian kaya sa sala lang siya nagpump. Hindi ate, kapag sumasakit ibig sabihin kailangan ko na talagang mag-pump kasi puno na, sagot ni Lian. Napatango-tango naman si Paloma. Siya yung matanda pero siya yung nangangapa pa. Nagsimula na mag-pump ng gamit ni Lian. Kitang-kita naman nilang paglabas ng mga gatas ni Lian. Grabe, ang amazing ng mga babae no? Akalain mo may mga gatas tayo tapos ang baglang lalaki sa atin yung sperm lang nila. Iiling-iling na saad ni Paloma. 2 minuto lang nilang gagawin tapos tayo 9 na buwan natin silang dadaliin. Tapos tayo pang mag-aalaga at magpapadede sa kanila. Dagdag pa niya. Napatikhim naman si Santino. Tinignan niya si ate niya pero sa ibang direksyon nakatingin si Santino. Justin, tawag ni Santino sa sekretary niya. Sinenyasan niya naman tong lumabas na muna sila. Sumunod naman si Justin sa kanya. Paano mo malalaman kung wala ka ng gatas? Kapag wala ka nang nakukuha? Kuryoso pang tanong ni Paloma. Oo, saka kapag masakit na rin kapag nagpapump. Napatango-tango si Paloma. Nag-uusap naman si Santino at Justin sa labas ng bahay. Anong balita kay Agent Red? May nalaman na ba siya? Seryosong tanong ni Santino. Wala pa, pero alam nila walang kinalaman si Mrs. Villaferte sa pagpapatay kay Lian. Sagot ni Justin. Bigla namang nagbagong reaksyon ng mukha ni Santino. Masyado ba siyang sumobra para pagbintangan niyang kanyang ina? Sinusubukan na ba talaga ng kanyang ina na ayusin ang relasyon nila sa kanila? Gaano ba kalalim ang galit niya sa kanyang ina? Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Santino. Hanggang kailan sila maghihintay na mahuli ang taong gustong manakit kay Lian? Wala na ring pakialam si Santino sa problema ni Warren dahil magkaiba naman ang taong naghahabol sa kanya sa taong gustong manakit kay Lian. Ang daddy niyong pansamantalang gumagawa ng mga trabaho niyo. Tumutulong din ang mami niyo. Wika pa ni Justin. Sigurado ba si Agent Red na walang kinalaman ng ina namin sa pagpapapatay kay Lian? Paninigurado ni Santino. Nabasa mo naman ang record ni Agent Red. Hindi siya kaagad magsasabi sa'yo kung hindi siya sigurado. Sa tingin ko naman, tamang nalaman niya, sagot ni Justin. Nanahimik naman si Santino pero salubong pa rin ang mga kilay niya. Hindi niya magawang pagkatiwalaan kaagad ang kanyang ina dahil alam naman nilang si Bianca ang gusto nilang maging manugang. Naniniwala ka ba na may kinalaman ang mommy mo sa muntik na mangyari kay Lian? Tanong ni Justin, tahimik namang bumuntong hininga si Santino. Noong pinagdududahan ko siya, umaasa ko mali lang ako ng hinala at inihiling ko na sana nga ay wala siyang kinalaman. Hindi ko naman siya masisisi kung hindi niya kayang pakawalan si Bianca. They have a good relationship. Hindi ko rin naman siya pinipilit na magustuhan niya rin ang asawa ko. Sagot ni Santino. Napapatitig na lang si Justin kay Santino, nananaig ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa habang nakatingin sa kawalan. Makalipas ang ilang minuto ay muling nagsalita si Santino. Do you like Paloma? Seryoso niyang tanong. Nasamid naman si Justin sa sarili niyang laway dahil siya bigla ang tanong ni Santino. Of course not. Nangaasar lang si Lola Elsa, sagot ni Santino. Are you sure? Paninigurado ni Santino. Tinignan naman siya ni Justin. Oo, sagot niya naman pero ngumiti lang si Santino. Hindi ka sigurado, baka habang tumatagal hindi mo namamalay na huhulog ka na sa kanya. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagtitig mo sa kanya? What the heck? Kailan pa ako tumititig sa kanya? Ani Justin, saka inalala kung kailan siya tumitig kay Paloma. Like what I said, hindi mo namamalayan, huwag kang puro tanggi ngayon. Dahil oras na kinain mo mga sinabi mo, kawawa ka manunuyo sa kapatid ko. Saad ni Santino. Sumeryoso naman si Justin saka siya tumingin sa loob ng bahay. Bigla namang kumabog ang puso niya na magsalubong ang mga mata nila ni Paloma. Mabilis niyang iniwas ang paningin niya at hindi na lang sinagot si Santino.